Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin dito sa YouTube channel, Kabrother TV. At huwag kayong magtaka kung minsan ang mga video natin sa YouTube, nilalagay natin sa Facebook, sa TikTok, kung saan mag-spread yan para hindi sayang ang video natin pag i-delete. So ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting talakayan sa mundo ng mga tunay na Kristiyano na ayon sa paniniwala ng Calvinism na ang tao walang will sa kaligtasan. Para makamit ng tao ang kanyang kaligtasan, wala siyang freedom ng kanyang kalooban na lumapit sa Panginoon para makamit ang kaligtasan na to. Kasi naniniwala sila na ang Diyos sa kanilang belief is kontrolado lahat ng bagay, tapos ang kanilang paniniwala na ang Diyos ginagawa ka munang born again bago ka sumampalataya. So kaya naniniwala ang Calvinist na ang kanilang paniniwala ng tao walang will sa kaligtasan kasi ang kanilang belief, regeneration before faith, born again before faith, saved before faith. So, hindi ka pa sumampalataya sa Panginoong Kristo, ligtas ka na. Hindi ka pa sumampalataya sa Panginoong Kristo, ano ka na, born again ka na dapat. Trabaho daw ng Holy Spirit na i-born again ka muna, iligtas ka bago ka sumampalataya. Kasi ang kanilang paniwala, ang tao, patay spiritual at kailangan buhayin ng Diyos ayon sa Ephesians 2:1. So, sa verse na ito, patutunayan natin na mali ang interpretation ng Calvinism sa John chapter 1 verse 13. Kasi nga ito yung verse na ginagamit ng Calvinist kapag na-encounter nila ng tao, ang Kristiyano naniniwala na ang tao may will sa kaligtasan. Kumbaga lahat ng verse sa Bible may kinalaman sa will ng tao para maligtas ang tao. Dinidisregard nila yan kasi na-misinterpret nila ang John chapter 1 verse 13. Ito nakasulat sa John chapter 1 verse 13. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Tagalog, ng mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So, ang kanilang interpretation sa verse na to, kaya naligtas ang tao dahil ito'y kalooban ng Diyos. Sabi nga daw dito, nor the will of man, nor the will of blood, but of God. So, nagkaroon sila ng idea na kaya naliligtas ang tao dahil ito'y pakana ng Diyos. Ginagawa daw siya ng Diyos una, ililigtas siya ng una ng Diyos, tapos maborn again sa una bago pa siya sumampalataya. So, overall, ang paniniwala ng Calvinism, ligtas ka bago ka sumampalataya. Born again ka na bago ka sumampalataya. Whereas ang Bible, ang basic doctrine na tinuturo ng Bible, magmula sa Bible School hanggang sa mundo ng Christianity, ang tao manliligtas, sumampalataya ka. So pag sumampalataya ang tao kay Kristo na kanyang tagapagligtas, doon siya maliligtas. Whereas ang Calvinism, baliktad. Ng tao, ililigtas muna ni Lord bago siya sumampalataya. Ang tao, maborn again muna, baguhin muna ni Lord bago siya sumampalataya. So ito ang verse na ito ng John chapter 1 verse 13. Minimisinterpret ng Calvinism para palabasin na ang John 1:13 nagsasabi na ang will, walang kakayahan na lumapit ka sa Diyos. Ang will, walang will ang tao para magamit ito sa kanyang ma-obtain ang kaligtasan. Kasi nga sabi nga dito, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ang totoo ganito, ang John 1:13, ang pinag-uusapan dito, hindi ang kalooban ng tao sa paglapit sa Panginoon. Malayo ang pinag-uusapan dito kung paano ma-born again ang tao. Wala sa verse na to na nagsasabi na
walang will ang tao na mag-respond sa gospel. Wala eh. Kasi tingnan nyo, maliwanag naman yan eh. Which were born, ang pinag-uusapan yan, pinanganak ka spiritually. So sabi ng John 1:13, which were born, pinanganak ka hindi sa dugo, hindi sa laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. So, overall, ang concept ng John 1:13, ang topic talaga na pinag-uusapan dyan, na ang tao na born again, hindi dahil sa tao, hindi sa kanyang kalooban, hindi sa kung ano pa man, kundi na born again ka dahil Diyos ang nagbago sa'yo. Yun ang clear na usapin dyan. So na born again ka, sabi nga ni John, inuulit natin, which were born not of blood. So na born again ka spiritually, hindi dahil sa dugo. Na ang ibig sabihin ng verse na to, hindi porkit lahi ka ni Abraham, hindi porkit ang ama mo pastor, hindi porkit ang mga pamilya mo'y kaparian, hindi porkit ang salinlahi mo'y puro lahat mababait, maka-Diyos. Ikaw automatic, ma-born again ka kaagad dahil sa pamilya mo. Hindi ganun. Kaya nga sabi, not of blood eh. Walang batayan at hindi basihan dahil pamilya mo born again. Ikaw ma-born again din automatic. Kasi ang pagbabagong buhay ng tao, personal ng tao, yan, individual, pangyayari sa kanyang buhay. And then sabi dito, nor of the will of the flesh, hindi sa buot ng laman, hindi sa gusto ng ating laman. So, halimbawa ganito, di ba? Sabihin mo, sa 2025, magbabago na ako. Yan ang will of man, will of the flesh. Yan ang gusto at ang hinaing ng iyong laman na gusto mo magbago ka by the year 2025. Kasi dati naninigarilyo ka lang. Ngayon dumating yung 2025, walang nagbago. Nanigarilyo ka na, nadagdagan pa marijuana, nagsampo ka pa. Mamaya-maya, naging lasenggo ka na. Bakit walang effect ang sinabi mong magbabago ka na? Kasi nga wala kang power. Ang will ng laman mo, walang kapangyarihan. Baguhin ka. Diyos lang ang may kakayahan baguhin ang tao, hindi ang laman. At sabi rin dito, nor of the will of man. So ang pag-born again mo, hindi yan kalooban na gusto mo. Nagbago ako dahil gusto ko, nagbago ako, ginusto ko. Hindi ganon ang theology sa concept ng regeneration as born again. Ang tao walang power baguhin ang kanyang sarili. Diyos lang ang may gawa nun. Kaya huwag kang maniwala na nagbago ako. Ginawa ko ang paraan para ako'y nagbago. Hindi mangyayari yan kasi nga powerless ang tao pagdating sa changes ng kanyang spiritual. Lahat ng yan, Diyos lang may kakayahan. So sa mga Kristiyano, bakit ka nagbago? Nagbago ka, na born again ka spiritual dahil Diyos lang ang gumawa sa buhay mo ng ganyan. Hindi kasali ang will mo dyan. Hindi kasali ang kalooban ng iyong laman. Pero walang sinabi ang verse na to na ang tao walang will para maligtas. Malayo ang usapan. Kaya nga kinukot ng Calvinisto para ipasok ang isipin ng tao walang will sa kaligtasan. Whereas, ang verse na to, hindi ganun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, regeneration, born again. Paano ka ma-born again? Walang ibang pwedeng mag-born again sa'yo, kundi Diyos lang. Kung makita mong Bible, anong pamaraan ng Diyos? Di ba nagbago ka the moment na sumampalataya ka kay Kristo? Unti-unti nakikita mong pagbabago dahan-dahan. Meron bang Kristiyano dito? Especially Calvinist ka. Naranasan mo bang nagbago ka na? Kasi ang paniwala nyo, ang Diyos, binabago ka muna ng Diyos bago ka sumampalataya kay Kristo.
ililigtas ka muna ng Diyos bago ka sumampalataya kay Kristo. So, sa mga Calvinist, nagtatanong tayo, naranasan mo ba na nagbagong buhay mo? Tapos na born again ka spiritually? Bago ka sumampalataya kay Kristo, di ba? Meron ka bang ganun na karanasan? Wala. Kasi naniniwala ako na nagbago ka, una, sumampalataya ka kay Kristo, lumapit ka kay Kristo sa pagsisisi na iyong kasalanan, and then binago ka ng Diyos. Yun ang nangyari. Kaya huwag na tayong magsinungaling na una naranasan kong pagbabago, kaya ako'y sumampalataya kay Kristo. Walang ganun na pangyayari. So maraming salamat na sana maintindihan nyo na ang John chapter 1 verse 13, hindi ito usapin na ang tao walang will sa kaligtasan, kundi usapin ito na ang Diyos, siya lang ang pwedeng magbago sa tao at walang kakayahan ang will ng tao na baguhin ang kanyang sarili. So maraming salamat. To God be the glory alone.